FAPSCO, the Filipino Online Professional Services Cooperative, is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. So, the reason kaya po ako sumali sa FAPSCO, kailangan natin ng isang sistema at isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FAPSCO kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FAPSCO kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FAPSCO is a privilege ko siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin to para maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FAPSCO because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FAPSCO is because, so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I choose FAPSCO because we learn and grow as a community to help also others. I feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and racketeras here in the Philippines. I joined FAPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Want to learn FAPSCO because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to FAPS Talk, friends and online professionals. This show is for you. FAPS Talk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. So please, if you haven't gotten to our page yet, go to facebook.com/fap.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and link, or you may visit our website,
Ayan. Masaya tayo today dahil ang ating guest, ang special guest natin ay isa sa mga kasama natin sa training of trainers na recently graduate naman siya. But before I proceed to introducing her, magpapasalamat muna ako syempre sa FAPSCO Media, sa ating social media management team, and of course sa mga co-FAPSCO members na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. O ayan, Tagalog na Tagalog, ang lalim niya. At dahil wala ang aking mga ka-friends tonight, dahil meron sila mga vaccination schedule, and also si Jehan was caught up with an internet issue naman. So, pasensya na kayo. Mag-isa muna ako at sasamahan ako ni Malen. So, sana huwag kayong magsawa sa aking fest now. Alright? Okay. Actually, gusto kong ipakilala si Helena. I will be reading her bio. Our guest for tonight is Helena Asuncion, or Malen for short. I like Malen. Ganda ng name. I have an ate, her name is Malen also. She is a licensed professional teacher and now a social media manager. Malen took up her bachelor's degree on industrial education and major in industrial arts at Technological University of the Philippines, Manila. Recently, she had completed the training of trainers for social media management, of course, hosted by DICT in partnership with FAPSCO, ILCDB, and of course, it's under Digital Jobs PH project. Aside from teaching, Malen had been engaged to student leadership, volunteer or community works, journalism, documentation works, photography. Wow, I love it. Public speaking and advocating empowerment for strong family culture. She loves engaging with people, and like most of us, she's forced to embrace changes brought by COVID-19 pandemic. Wala naman talaga tayong choice, diba? And of course, inspired by her colleagues, she applied as a trainee at Digital Jobs PH Technical Training for Social Media Marketing and Advertising. And despite the challenges of the new learning environment and industry, she graduated as one of the medalists. Kaya siya nag-training of trainers. So from there, her eyes were open to a virtual world that can probably give hope to other people just as it did to her. Therefore, she wants to grace this opportunity to share what she learned in the industry and in life. Ladies and gentlemen, Malen. How are you, Malen? Good evening. Hello po, good evening, Miss Rosh. Again, hello po to all the viewers. And again, I'm medyo kinakabahan po. Huwag kang kabahan, huwag kang mag-alala. Okay? Hindi kita pahihirapan tonight. Di ba? Maling kwentuhan naman tayo. What were you doing prior to you joining DJT? Before joining DJT po, I'm working with a non-profit organization na long time ko na pong pinag-workan since university years. I began working with them po with the youth, and then yung pinaka-recent po is with for couples or for families na po in general. So, yun po, before I joined DJT, engaged na rin po ako for content writing, for postings and writings po ng articles. So, isa rin po yun sa mga naging push ko po to try DJT for wider knowledge pa about social media and how to manage those platforms na would probably help promoting our advocacy. Ay, thank you. For a minute there, akala ko engaged ka na. Engaged ka pala sa social media. Engaged po sa social media. Engaged. Akala ko engaged to be married. Ay, ang internet po. Buti na lang, sinundan mo kaagad. Ang internet connection talaga nakakasira. Anyway, can you please tell us a little story about, your experience with Digital Jobs PH? Anong masasabi mo? For my experience as a trainee po nung social media marketing and advertising po namin, I'm torn in between maging pabida-bida or maging tahimik lang po sa klase. Kasi, po, pag nasa klase po kasi tas hindi nyo po kakilala yung mga kasama and virtual lang, ang hirap magkaroon ng mga engagements with them. And si Sir Dennis lang din po yung nag-push.
Kasi po, isa po ako sa mga nagre-raise ng hands kapag mag-share ng quick wins for the week, for the day, mga ganyan po. Isang challenge lang din po yung very new yung mga tasks for me. And na-assign po ako ng group, and actually I volunteered myself din po to be the team leader, the group leader. So yun po, nagpa-follow up ng group mates. So ano pa bang ma-experience ko before? And yung magpuyat din, magpuyat para gumawa ng tasks. And yung sa campaign po, making sure na naka schedule yung post, kasi pag hindi ka nakapag-schedule for 1 day or 2, sobrang laking ma-i-adjust din sa schedule. Kung meron pang i-adjust sa schedule, but pag wala rin. So, medyo masasayang din yung efforts for the past tasks na nagawa natin. So, ayun po yung mga kinakakabahan ko po before. And isang challenge dun is yung makahanap ng client during the training, and I wasn't really expecting to have a client na po. But yun, para sa atin po talaga. Di ba, Miss Rosh? Ay, totoo yan. Totoo. At kung today tamang-tama, kung para sa atin si Shirlene at si Jan makasama, para sa atin talaga. So, maraming salamat, nakahabol Thank po you sila. po. Kahit na marami silang balakid. Shirlene! Jehan, how are you? Hello, Rashifel and Jehan. I am good. How are you also, Helena? Hello po, Shirlene, Miss Jehan. Hi, Malen. Good evening. Ang cute-cute talaga ni Beverly. Sorry, I'm late. Okay lang, happy ako. Hindi ako mag-isa tonight. Akala ko mag-one-on-one kami ni Malen. Oo nga po eh. Sayang hindi ko makapag-video ngayon. Twinning sana tayong tatlo ng headset. Yeah. I feel. Sige lang. Babawi tayo sa ibang araw. Huwag ka mag-alala. Ipopromote natin ang ROG 2.4 Strix headset. Sana mapansin nyo na po kami dahil yan po ang official headset ng Fapsco at ng Fapsto. Promotion no? Charles, kung meron ka ng tanong, pwede ka nang sumabak ng tanong kay Malen, please. Ikaw muna. Dandali lang. Ikaw, Jay, wala ka pa? Wala si Jehan? Okay, sige. Kasi kakapasok pa lang. Sige, kakapasok pa lang. Oo. Kanina pinag-introduce ko pa lang si Malen. Nagkwento lang siya kung ano yung experience niya sa Digital Jobs PH na class. So sabi nga niya, nag-enjoy siya dun sa proseso ng training, medyo nangarag siya ng konti sa campaign, and then at the same time, lahat naman siya makakuha ng sale. Oo, di ba? Pinalad naman siya makakuha ng sale. Ngayon, Malen, kwentuhan mo naman kami, bakit mo nagustuhan kumuha ng TOT? Ano yung nag-push sa'yo para mag-TOT? And what were your experience with that? Masokista lang siya. Ganun. I just grabbed the opportunity po kasi I received an invite po from Digital Jobs na qualified daw po ako for TOT Batch 2. Hindi ko po alam kung ba't po ako isa sa qualified. Maybe because we were medalist kasi before TOT began po, yung batch 2 po, may isa po kong batchmate na classmate ko rin po siya ng previous training po namin for social media marketing. But hindi po siya nagtuloy. Ayun, I think I really just grabbed the opportunity po. Baka opportunista lang din po ako. Kaya grinab ko po siya. And no regrets po kasi it really gave me the, high credentials. Wow, high credentials. High credentials po for social media management. And na registered or known, acknowledged by the nationals or the regionals po ng DICT, right po. So, I don't think lahat or marami pong nakakakuha ng ganung opportunity. Yung iba po ina-apply pa to become a part of the training. But I was one of the fortunate na binigyan po ng chance to be qualified. Kaya I am just grateful to take the opportunity po.
Curious Ayan. lang ako, Malen. Ano yung past mo bago ka sumabak sa digital jobs na ano? Ano yung past work mo? Or Kala ko past life. Iniisip ko na nga rin po, Miss Rosh. Diba? Mag-jobs tayo. Yung past work, past work. Ayun po, nabanggit ko po kanina before I joined digital jobs po. Nagwo-work po ako sa NGO for the youth. Camera shy po talaga kasi I used to work in the field, yung face-to-face, personal, public speaking, engagement po talaga sa real-life people, ganun po. Kaya sobrang big adjustment po nung nag-digital jobs na yun, camera lang po, and virtual lang po yung pakikipag-usap, not knowing kung naglalag na po ba ako, Miss Rosh, kung tama pa po ba yung mga naririnig niyo po sa sinasabi Kaya ko. pa. Ayun po. So, ayun po, medyo relevant naman po yung digital jobs sa past field po na ginagawa ko po because social media pa rin po is involved. And it just give me a wider skill set na pwede ko pong i-offer for the non-profit organization and for the future clients din po. May balak ka pang bumalik sa NGO. Alam ko kasi nag-NGO din ako before. Masaya yung mag-field work sa NGO. Yun talaga yung pinaka na-enjoy kong part ng work. So, hindi mo ba nami-miss yun? Sa bagay, wala naman kasi pandemic tayo. Hindi po pwedeng mag-gather ng marami. And I'm still connected with the organization po. Para siyang lifetime membership. Ganun po. Yun lang po, ang nawala po yung mga gatherings, yung mga public trainings for the youth, yung mga leadership trainings program, ganun po. But the rest po naman and the connections and the advocacy of the organization is all the same pa rin naman po. Nice. Ang galing-galing. Malen, meron akong follow-up question sa'yo. With regard to yung pakiramdam mong pinaka-importanting bagay na natutunan mo sa DJT at saka sa TOT, na feeling mo magagamit mo talaga siya in the future, either for your career or for your future endeavors? I think time management po and prioritizing things in general po. Kasi what I learned from TOT, based on my experience, inuna ko po yung kayang tapusin ng mabilis kaysa po yung alam ko pong pagtutuunan ko po talaga ng long time before I accomplish the task. And even in life po, we have to weigh those things din po, right? Na which po na mas importante or urgent and important, not urgent, and yung mga ganun pong bagay. So yun po yung isa sa mga talagang na-practice and na-force na i-practice po during TOT. Kasi if not po talagang wala na po eh. I experience din po yung experience ni Miss Charlene na nagre-record po using OBS, but sobrang bangag na rin po ako. Ganyan na lang po ako sa computer ko. Tapos hindi ko na po pala siya na-record. And ayun, give up po ako ng night na yun po. Kasi parang mga 12 or 1 a.m. na po siya. So sabi ko, hindi ko na kaya. So next bukas na lang po. And ayun, those are good experiences din po na no regrets for taking those things kasi those challenges parang na-mold yung skills natin further pa po. Of all sa mga ginamit natin ng mga tools, ano yung tools na medyo sumuko ka ng konti? Yung medyo nahirapan ka? Sabihin ko po sana ng chatbot kaso hindi po, pero TikTok po. TikTok po yung nagpasuko sa akin. Bakit naman? Ano ang meron sa TikTok na sinusukuan ng isang Malen? Hindi po. Mas okay po akong nasa likod po ng camera, production team, writing, ganyan po. Pero if you're gonna put me in front of the people as the face itself,
doon po, I am very challenged. Pero regards po sa chatbot, nagkaroon lang po ako ng problem kasi may glitches yung, hello, Sir Ian. Meron lang po naging glitch dun sa account ko po. Dun sa part ko po na, ano po, inayos din po ni Sir Ian. Nag-allot po siya ng time to make another video, how to troubleshoot it. And yun po, okay naman. Okay. Pero I enjoyed it po. Na-enjoy ko po talaga yung chatbot na I'm really offering chatbot management and creation po. Wow, that's great ha, talagang ino-offer mo siya. Pero yung chatbot na yun, natutunan mo lang during DJT ba? Opo. Opo. Yun yung ano to, di ba? Yung kailangan lang i-practice mo and offer mo. It doesn't mean na talagang kapag in-offer mo ay ikaw ay 100% na expert na doon talaga. Yung kasi Opo. yung ano nung iba feeling ng iba hindi nila kayang i-offer yung natutunan nila kasi feeling nila ay hilaw pa. So, that's great, Malen. I'm still having those thoughts din po na baka in this industry po since nasa entry level, kaya ko po ba talaga i-perform yung mga services na dinideclare, mga ganyan po. I think that's normal lang din po for starting point po kasi sabi nga po, champions were also once beginners. Kaya, ayun po, try lang. Make it a practice and make it a habit lang po din siguro. Okay. Guys, andito pala si Mavic. Back up siya kasi kanina akala namin wala kayong dalawa. So magha-hi lang tayo, baka pwede natin siyang pasingitin. Sayang naman ang kanyang hair and makeup. Yes. Mavic, Abby, pakita hello. ka naman. Mag-hi ka naman sa ating mga viewers. Hello. Kaka-explain lang sa akin ni Dennis. Akala ko sa susunod ka makakasali. So hindi ko alam na today. Hi. Ay, naka-mute ka, my dear. Naririnig niyo ba? No po. Walang audio. Sige, di bale. Babalikan ka namin, mag-fix ka muna ng audio. No problem. At least nakapag-hi na siya, o, di ba? Marami kami today. At lahat kami naka-headset. Ang cute din ang kanyang pink headset. Nawala na ako doon sa kinikwento ni Malen kanina, sorry. Kaligaw na. Charles, may tanong ka pa ba? Ay, naalala ko kay Malen, isa siya sa mga babaeng pinaiyak ni Marl Ian. Bakit dumagdag ka sa listahan? Hindi naman po isa sa napasaya. Wow. Na-enjoy ko po kasi talaga yung flow building, yung pag-follows po ng mga flow. Although may mga corrections din po si Sir during nung nag-check po siya first na niyang chinek yung task ko po. But ayun po, I figured my way din naman po. So, gusto ko po kasi yung mga ganyang parang mga logical na task. And may pattern naman po kasi and template. So, feeling ko po hindi na siya ganoon kahirap kasi nandun na lahat. Edit lang po onte. So, Malen, question pa rin. Di ba, ang dami mo nang pinagagagawa ngayong pagpasok pa lang ng taon, ang dami mo na-accomplish. So, ano yung pinaka-proudest accomplishment mo sa mga for this year? Mahihain po kasi ako. I'm not really vocal to all the achievements na receive ko po kasi feeling ko po baka it's not really enough yung na exert ko pang effort to receive those kind of acknowledgements. But I'm really proud na natapos ko po siya. Natapos ko po yung DJT, natapos ko po yung TOT. I was able to become a resource speaker sa FABSCO Academy. And now I'm also a guest po sa FabStalk episode. And I think those are milestones na rin po for me. Even if other people would think na it's not really big, but I think it's a big deal for me kasi it is me personally who's stepping the pathway in this career. So, ayun po, I think I am proud of the people as well na guided me through sa mga trainers namin, sa mentors, and sa closest circle ko po.
I think it's a big deal kasi sa mga kumuha ng TOT, out of 135 ng batch 1, 29 lang or 34 yata kung di ako nagkakamali ang nakapasa. So we're about 30 more or less percent. So dapat maging proud ka. Yeah. Wag ano yun, own it. Kasi yung confidence mo na naipasa mo yun yung magbibigay naman sa'yo ng confidence para kumuha ng bigger responsibility in the future. So congratulations and own it. Thank you po. Congratulations din po sa all the trainers na nakisabay magpuyat. Si Miss Jehan na nagche-check ng 2 a.m. 'Di ba? Oo, Opo. Ganun talaga. talaga. Kasi si Malin sa mga chinecheck ko. Tapos ang gusto ko dun sa mga chinecheck ko kay Malin before, may lang talaga yung mga ano niya, yung mga videos. Yan nga lang, may mga videos na walang Wala na audio, nagcha-choppy. Yun po yung mga naging problem po ng videos. Oo. Kasi minsan ang hirap mag-record, parang daldal ka ng daldal, hindi mo na maalam kung pumapasok, tapos kailangan mo pang i-review. Minsan diretso upload ka na, di ba? Hindi mo na na-check kasi nagmamadali ka. Opo. I feel you. I feel you din. Kasi di ba yung ipinost ko sa Facebook na almost an hour na akong dumadaldal. Naka-post po pala. Naka-post pala. Nangyari na naman yun. Hindi ko pala na-press ang record. Nasa isang oras, di parang gusto ko matuktukan ng sarili ko. Sabi, once is enough, twice is too much. Katangahan na talaga. Asan ako sarili ko. At saka noong ko naranasan yung sinasabi ninyo na talaga masakit sa lalamunan. Opo, yung 30 minutes dire-diretso po. Dire-diretso ka. Required pa naman po ng training is 30 minutes for the lecture videos. And since parang may experience din po ako for teaching, and yung teaching demos na I used to do before is 15 minutes lang po. So parang maximum na yung 30. So doon po ako na-challenge. How would I elaborate the lectures for 30 minutes and more? Kasi po minsan natatapos ko po siya 20 minutes pa lang, sana na po ako sasabihin. So, ang naging technique ko po doon, nire-review ko po ulit or nagre-recapping po ako ng buong lecture. Papahaba. May technique dyan, magkwento ka. Oo, cite ng examples. Kasi yung mga sinasabi niyong 30 minutes, minsan nakikita ko, umaabot ako ng 1 hour na mahigit. Pero meron din po akong 1 hour. Ganun. Hindi ko po, may lecture videos din po kung umabot ng 50 to 1 hour. Diba? Depende po siguro sa difficulty nung lecture. Pero tama ka nga, meron ng topic tayo na talagang mabilis lang siya i-discuss. Meron ganon. Payment options. Yeah. So po yun sa akin, nahirapan na po i-explain. 30 minutes tapos payment options na po yung discuss. Kasi sa totoong buhay, 15 minutes na tapos na yung payment options. Pero kaya naman yung ginagawang 30 minutes para masanay yung trainer na mag-expound ng isang subject. Kasi minsan hindi talaga naiintindihan ng iba. And you have 25 students. Tapos yung, let's say, yung 5 naintindihan, yung 20 hindi, or baligtad naman, yung 20 naintindihan, yung 5 hindi. So you really have to learn how to cite examples within the same topic. So talagang mahirap siya. But we're glad na, di ba, na isubmit nyo lahat ng mga requirements na tapos nyo with flying colors. The way. Ginawa ko po nun for payment options, nag-demo po ata ako ng how to create accounts. I think ni-review ko po yung mga ganong parts just to add on and share onting examples and personal experiences po using those platforms. Mga ganun po. So, yun po talaga naging challenging po sa akin kasi parang ang bilis ko po magsalita. Tapos wala na po akong masabi. Parang man of few words. Parang feeling mo, ayan na yun eh. Opo. Parang 1 plus 1, 1 nga yung sagot eh. Wala na, yun na yun. Kay Rush, walang problema yung madaldal siya. Ang dami na sasabi niya, Rush. Kailangan sana yan lang. Kasi diba napapractice tayo? Ay nako, sige. Malen, ano yung most unforgettable moment mo sa DJT or sa TOT class na it could either be comedic, nakakatuwa, or malungkot. Basta something na hindi mo makakalimutan. Natatawa na po agad ako.
Ano yan? Alam po ito ni Sir Dennis at isa po siya sa mga, ano po ba, consentidor. Ano po yung term na? Naalala ko pa po, day 3 pa lang po namin yun kasi hindi ko po talaga makalimutan. Day 3 po ng DJT namin. And nagbe-babysit po kasi ako in the afternoon. Di po ang schedule po kasi namin is 1 to 5. 1 to 5. Tapos nag-break po kami ng around 3 p.m. So, ang ginagamit ko lang po that time is yung mobile phone ko po and naka-Bluetooth headset lang po ako. So natabig ko po yung phone ko and unconsciously na-unmute po pala siya. And then, nagising po yung binibabysit ko. So ako po itong nag-hum para po mapatulog siya. So for the whole 10 minutes of our break, pinakinggan lang po ako ng buong klase namin. Wala po minsan, kahit po si Sir never mentioned that, Miss Elena, naka-unmute ka po, blah, blah. Sinabihan lang po nila ako nung tapos na po yung break. Tapos hindi ko po kasi nakikita na nag-chat na po pala sila kasi it's break po. Buti na lang. Parang nilaglag ka ng buong klase. Sobra po. Kaya hindi ko po makalimutan yung experience po yun with them kasi feeling ko po na pagkaisaan po ako ng buong klase. Ibig sabihin, close na kayo. Ganyan talaga pagka naaasar ka na ng mga classmates mo. Nabuli ka na. Nag-enjoy lang silang panoorin ka. Mapakinggan. Sus ko, mapakinggan po nila. Dapat may sample tayo niyan eh. Paano ka nag-hum? Ay! Hingin nga natin yung recording. Anong cluster ba yan? Hingin natin kay Dennis. Ay, nakakaloka. Mga bully kayo. Kasama yan. Kasi si Malen, parang soft-spoken niya. Parang man of few words talaga. Tapos tahimik lang. Diba? Tapos maghaham siya. So, nai-imagine ko yung hiya niya talaga. Totoo po. Gusto ko pong parang maglaho. Okay lang yan. Mas marami ka pang mararanasan sa totoong buhay. Pagka nag-train ka ng live, pag ikaw na, yung face-to-face na training, maraming mga palpak na mangyayari, may mga bloopers, may mga ganun talaga. And you really have to learn how to handle that. Yan, preparation lang yan. Kumbaga patikim sa mga bloopers ng face-to-face class. Diba? But what are you looking forward to? Pagka nagkaroon ka na ng klase, ano yung parang na-excite ka na, na-imagine mo pag trainer na ako, ganito gagawin ko. Na-excite po kung may mapag-graduate din po sa DJT. Parang the same feeling na sana ma-experience nila when I graduated, completed, and earned a medal din po. Siguro, I also will do rin yung mga natutunan ko po sa TOT, add-ons lang po yung mga personal techniques ko po for teaching or training, ganun po. And what else? So, yung po yung nilalook forward ko po yung pag magkaroon pa ako ng training class is mapagraduate po sila 100%. Kasi po even yung batch po namin, hindi rin po kami 100% completers. Meron lang din pong certificate of participation, ganyan po. So, may mga hindi rin po nakatapos. So, di ba ikaw ay, nag-teach ka ba yung sa school setting talaga? Hindi po, pero nag-handle po ako ng training programs for leadership po. Okay. So, mga teenagers na po yung mga nakakausap ko po. Pero yung experience ko po for teaching nung out campus practice teaching ko pa po. For elementary po yun. Grade 6 yung mga hinandle ko po. Mga bata. Doon ko po na-experience ano po ba tawag? Interpretative dance. Oh my God. Tapos, sobrang nakaka-proud po yung klaseng nahawakan ko po kasi nag-second po sila sa district. I forgot district po dito sa Manila. Wow. Nakakatuwa lang din po sila. Okay. Hindi ko pala kung paano ko po nagawa yan eh. Pero, minsan naman kasi tawag ng pagkakataon, di ba? Parang yung parang kapag bago ka sa opisina, di ba, kapag Christmas party, ikaw ang isusugo. Ikaw ang isusugo na sa mga kung ano-anong yung kailangang ikaw magiging representative pagsasayaw, kakanta, yung mga ganun. Yeah.
Naranasan namin yan ni Shirlene. Sumayaw kami sa IBP conference. Pero siya hindi siya sumayaw. May video po ba yan? Meron si Dennis. Kasi siya yung nag-video. Tapos baka ilabas niya yung video. Managlag tayo, wag ganun. Kasi si Shirlene, gumawa siya ng dahilan. Siya daw ang magbi-video. Para hindi siya makasama dun sa dance. Maganda naman yung pagkaka-video ko, diba? Kasi hanggang ngayon nangagawa pa rin siya. Wala kayong video na sumasayaw kayo, diba? Nakaka-relate po ako kay Miche. Kasi pag ako po, yun din po yung i-reason ko. Ako na lang mag-picture. Ako na lang mag-video. Thanos magpaliwanag. So, Malen, mabalik tayo kay Malen. So, Malen, di ba, doon sa mga nararanasan mo yun, di ba, kapag ikaw ay may mga bagong gagawin, di ba, minsan parang mayroong tumudugudug pa rin sa yung dibdib, di ba? Natural na naman sa tao yun. Pero, matanong kita, what ba is your biggest fear? Failure. Ay, yung regrets po na I did not try. Yung po talaga yung mas I fear of doing nothing. Kasi po parang ayoko po nung at the end, sana ako yung nandun kasi ando na po sa point na nandun na po yung opportunity and all. Tapos I did not grab it kasi I was afraid of doing it kasi kinakabahan ka po ganyan. So, ayun po. I think kung hindi ko rin po in-accept yung mga offers nito po from Fapsco, I think magre-regret din po ako pag nakikita ko po every time na may Fapsco episode. I mean, Fapsco Academy episode. Sana nandyan din ako. So, yun po, I think that's the greatest fear na meron po ako in not trying, regretting, ganun po. Pero I'm so happy coming from you. I think ganun din yung nararamdaman ng iba na you are feeling proud na nag-guest dito. Kasi parang minsan, di ba, hindi namin masyadong natutuwa pala talaga yung mga nagiging guest namin. Nagiging proud sila sa sarili nila. Kasi para sa amin kasi nung una, parang medyo naisugo din kami. Pagkatapos, parang weekly namin ginagawa. So parang hindi namin masyadong we should be making a difference. We should feel proud of ourselves na ganito yung ginawa na. Minsan kasi nababypass namin yun. And thank you very much for telling that para napapaalala mo sa amin that we are doing something for others. And at the same time, yung napaproud kami na yung mga kagaya ninyo, meron pala kami silbi. Nakaka-validate ng self-esteem, ano? Yeah. Thank you very much for telling that. Pero totoo po yun. From the previous nga po yung second anniversary ng Fapsco, parang ako rin po naiiyak sa mga achievements ng Fapsco within 2 years lang po. Hindi pa po ako member. Pero yun po yung na-feel ko kasi I think people here in Fapsco exerted more than enough efforts to be here today. Na meron pong Fapsco Academy, na meron din pong Fapstock episodes. Wow, I'm so happy. Kinikilig ako. Yan, ako. Kaya kayo, kung hindi pa kayo member ng Fapsco, magbayad Magpa-member na. Fill out na ng application form. Go to fapsco.ph/join us. Tama ba, Charles? Yata. Basta punta kayo sa fapsco.ph na website. And of course, kung ayaw nyo nung pumunta doon, pwede naman kayo mag-message sa amin. Di ba? Pwede kayo mag-message sa Facebook page. Nandun din yun. Click nyo lang yung join us button doon and it will lead you to the page where you can simply click the application form at andun na mismo ang ating pre-registration seminar link. And then if you want to ask more questions, we have every Mondays 7 to 8 p.m. para sa ating pre-membership education seminar. Diba? Bongga! Oo. Yes! Yan. Sige, mabalik tayo kay Malen. Kasi nag-promote hindi po yun paid promotion. Sorry. Oo, maraming salamat. Gusto pa namin makipagchikahan sa'yo, Malen. Pero kailangan na nating mag-Fapstock. Handa ka na ba? Hindi ko handang-handa na siya. Pero nandito na po ako, so let's go po. Ayan wala na siyang choice. Sabi niya, wala na po akong choice. Cheryl, gusto mo mauna? Okay. Helena.
Helena, Malen. Okay, wine or beer? Ano po? Wine or beer? I don't drink wine. Okay, water lang? Water. Ano ba? Ay, mabait na bata. Okay, morning or night person? Morning. Online tool you can't live without. Online tool. Google Suite. Oh. Social. Okay. If money was no object, what would you do all day? Read. If money is no, I would read, watch. Read and watch. Okay. Back to you. Rosh and Kailangan po ba Johan. may explanation or Wala Wala. naman. No explanation needed. Okay Kung lang anong yan. sabihin mo, tatanggapin namin. Yes, there's no Sabi right or pala ni wrong Jehan, answer. tayo daw muna mag-Pops talk. Okay. Alright, no problemo. What's your regular home office attire? polo shirt and jogging pants or pajamas po. Ooh, mainit. Modest. Pakialamera, no? Pakialamera. Where do you Conservative go? po. Yeah, when you're bored or tired. If my choice po, kasi pandemic po eh. Like a park. Alright. If you have a pet, o meron ka bang pet, ano ang sasabihin niya for you? Sino si Malen? I love Malin. Ah! If I have a pet, Kailangan, di ba? O, ikaw, Opo. Charles. Tapusin mo na, Charles. Okay, what's the most daring thing you have done ever? daring. Daring. Ano ba? Nahirapan po ako. I engage with public speaking na involve po ang fundraising in public. So, nice. Ang bait niya bata. Sorry lang insert ako. Ang bait niya bata kasi yung daring thing niya, napaka ano lang. Ano daring na yun? Huwag yung kasi tanong sa akin kung anong daring. 23 na po ako. Hindi na po ako teenager. Jehan, ikaw ngayon tatanungin ko, what's the most daring thing you ever did in your life? Sabi ko lang huwag niyo akong tanungin, di ba? Tinanong ko na nga eh, kasi na-curious nga ako kasi sumabat ka eh. sorry. Sige, tuloy niyo na yung Pops Talk. Ayaw niya. Okay. Okay, proceed. Describe your life using film titles. How to Train Your Dragon. Ooh. Ay, gusto ko yun. So 1, 2, 3 po. Oo, 3 pa nga pala. Oo, napanood ko din yun. Akala nyo. Okay. If your life is a book, what's the title? Ay, ang hirap. Ang hirap pong isip ng title. Yun na rin po. Last na. Go ahead, Charles. Okay. What or who keeps you motivated? First motivation ko po, of course, is myself and the group of people, yung may support system. Parang nag-isip ka, Charles. Oo nga eh. Parang nag-aantay pa ako ng something. Kasi first, married? Are you married or single, Malin? I'm single po. Kasi single pa siya, Charles. Okay. Mga kaibigan, dalaga po si Malin. Marami kaming binata sa FAPSCO. Bilis-bilis naman mag-miyembro. At gusto ko rin i-promote, Shirlane. Si Raquel kasi and I, we have, we've decided to parang become each other's accountability partner with the book that we are writing. Kasi di ba si Raquel, author na siya ng several books. And ako, inggitera lang na palaka. Gusto rin magsulat ng book. So, nakikita kami everyday sa ngayon. Kaya lang pag busy, nahirapan kaming mag-schedule ng dire-diretso. So, we decided na it will be on a weekend.
So parang book writing club on a weekend from 1 p.m. to 3, 4 o'clock, depende kung hanggang tayo kahaba. Baka gusto nyong makasama sa aming book weekend club. Wah! Kami lang muna ni Wow. Raquel ano dyan. Baka gusto nyo. Kasi si Jessica Madrazo, she also wanted to write her book then. So, mahirap naman kasi talaga dahil busy ang schedule. But maybe we could do something about it during weekends. Isa yan sa mga activity na ginagawa natin and hopefully we can do that official sa FAPSCO. So, if you're a FAPSCO member, ano lang, message lang kayo sa amin at nakichika-chika every Saturday if you wanted to become an author. O, diba? Let's dream together. Oh, sige, Je, diba? Ano oras yan? Ingitera rin ako eh. Alam mo naman. Yeah. 1 p.m. Saturday. Okay. Ayan. Diba? Dumadami na tayo. Alright. So, Shirley, ikaw tatanungin ko. Gusto ko mag-share nung kinatatakutang tanong ni Jehan, what's the most daring thing that you did? Daring thing na, ano ba yun, sa Kamsur? Yung, yung may hawak doon tapos what you call that? Zipline? Hindi zipline. Yung nasa tubig, tas nakahawak ka sa ano? Yung hinihila ka? Something about gliding. Water glide ba yun? Ski. Yung hinahata. Parang ganon. Parang ganon po. And I don't know how to swim. Sayang! May best naman. And I don't know how to swim. Tapos tinanong ko, mga ilang feet po yung ano niya, yung water. Mga 10 feet lang naman. Okay, 10 feet. Pagkatapos punta ako doon. Tapos nung malapit na yung ganon, parang doon biglang kumaba ako. Ano bang gagawin ko? Nagpapakamatay ba ako? Tapos syempre, para ka makaalis doon, kailangan mong bumitaw. Noong malapit na ako, biglang mayroong nauna sa akin na bumitaw, tapos natamaan ko siya. Tapos nag-shout yung mga na, let go! So nag-let go akong ganyan. Pag let go ko, syempre magsuswim ako sa gilid. Mag-swim, di ba? So hindi ako makapunta sa gilid. So ang ginawa ko, maraming foreigner. Sabi ko sa foreigner, hi, help me! Foreigner, tapos siya nag-swim sa akin doon sa gilid kasi ang tagal ko nang kumakaway doon sa lifeguard, hindi niya ako napapansin. So, nag-hi ako sa foreigner, help me. Paano ka help me pa? At nakapag-hi habang nalululod-dulod ka na? Kasi nasa tubig ako ganyan, tapos malapit na akong tamaan. Sabi ko sa kanya, hi, tapos help. Ganun lang. Diba? Diba? Ang saya-saya. Ay, nako. Meron talaga tayong mga unforgettable experience and hopefully yung mga unforgettable experience niyan, yan yung mga kwentong madadala natin pagtanda. True. Kasi pag hindi natin sinubukan, hindi naman natin alam kung kaya natin. Sometimes it's really worth the risk. Kanina nanonood ako ng Good Doctor. Sabi nila, din ako noon. diba? Ang sabi doon kanina is those things that are worthwhile. Ano 'yun sabi niya? Really ano 'yun, parang may kapalit. Laging may kapalit na mahalaga, na malaking bagay. So, wag mong isipin na porket parang it's like in a relationship. Before you jump into a relationship, kailangan mong sumugal. Kailangan mong matakot, kailangan mong masaktan. Parang pangkilig naman tong kwento ko. Diba? Wala na, kwento ko lang kasi dahil nga doon sa tanong na, diba, what's the most daring thing that you ever did? So let's not be afraid of doing something daring para matuto tayo, para merong adventure ang ating buhay. Para naman, diba, meron tayong kikwento sa ating mga anak, apo, and mga chikiting in the future. Okay, Malen, back to you. Meron ka bang parting message sa ating mga kabarkada, ka-online professionals? Ayun po, don't be afraid to take risks and grab opportunities that are very new to you personally, to us. Become more afraid of not doing anything at all. Because at the end of the day, every challenges that we are able to accomplish, to break through, will be all worth it po. I think all those sakit, puyat, those things are all worth it at the end of the line of the goal na ma-achieve po natin. So I think yun lang yung self-motivation ko po every time na parang I don't wanna do this na kasi parang wala namang
wala namang nakakapansin ng skills, ng talents, but then lagi ko pong sinasabi lang din sa sarili ko po is yung pag para sa atin ay para sa atin. Pag para sa'yo, pag para sa'yo po. So, yun. Totoo yan. Che, any parting message? Parting message is to, do not be afraid. Tapos kapag may opportunity nga, grab the opportunity. Kasi sometimes, opportunity not only once, di ba? Kailangan i-grab mo yon. At saka palagi nating isipin, hindi lahat ng opportunity ay dumarating sa lahat ng tao. So we are so blessed. Oo. Sa yun sa mga napapagkwentuhan na namin ni Roche, we are so lucky to be part of group, to be part of something na bigay kami ng inspiration. Parang gano'n. May nagsasabi na na-inspire daw sila. So parang gano'n na hindi namin hiningi, hindi namin ipinagpilitin ng sarili namin. Pero noon kasing may nag-knock sa amin na opportunity, hindi pa ganito, doon sa maliit pa lang na opportunity, nag-go na kami hanggang sa yun ang naging dahilan para lumaki ng ganito or na mas lumawak yung aming opportunity na nakukuha. So yun. So kailangan yung kahit maliliit lang na bagay, lalaki din yun. Basta love mo yung ginagawa mo. So, how about you, Jehan? Jehan, ikaw, Je. Parting message? Sa mga sinasabi nyo, ako lang, yung based na sa mga narinig ko kay Malen ngayon, parang wag mong ilimit ang sarili mo sa kung hanggang saan ka lang ngayon. Kasi there's always a better opportunity at the next bend. Parang okay lang na matakot. It's normal for everyone to feel na nakakatakot yung next na step. Pero inrap mo kasi yung takot mo, dun ka mas mag-grow eh. True. Pag yung takot mo, mas pinangunahan ka ng takot mo, wala, nandiyan ka nilang talaga. Pero pag hinrap mo yung takot mo, tapos kagaya ng sa chatbot, takot na takot kang magtanong kay Sir Ian, pero talaga siya kasi hindi mo na alam paano gawin yung next step. Approachable po si Sir Ian. Wow. Oo, ganun. Yun lang, hindi mo alam yung isang bagay gawin mo lang, just pasok ka lang, gawin mo lang, face your fears. Doon ka mag-grow. Yes, tama. Mavic, baka may audio ka na. Hindi ka namin nakachikahan because of the audio earlier, audio problem. Baka gusto mo magsalita. Sana okay na audio mo. Hello, Ayun. good evening. Yan. Sige. Final message na lang, Mavic, please. Sabihin ko, thank you so much. Dennis, na-surprise mo na naman ako today. Salamat sa opportunity. Palaging okay lang sa akin yung mga ganitong mga chances. Kumbaga, isa to sa mga daring na ginagawa ko, yung biglaan. Yung talagang on the spot. Thank you so much. Thank you so much din, Malen. Pinagbigyan mo si Dennis. Akala ko talaga mag-isa lang ako kanina, kaya nagpapanik din siya. Nasa clinic kasi si Dennis ngayon. And si Sherlyn kanina, ganun siya, nagsabay kayo? Nagpaalam naman ako. Sabi ko ako muna hihimlay ng kaunti at Uy, wag yung hihimlay. Wag mong gagamitin. Kaya sabi ko magpahinga ka na, kaya hindi ko in-expect na papasok ka eh. Sabi ko okay lang. Tapos si Dennis din wala. Diba? Pero salamat, Mavic, at pasensya na, hindi nawalan ka ng audio kanina. Ayan, hindi tuloy tayo masyado nakapagsikan. But hopefully next time, dire-diretso na. At least alam namin meron kaming pwedeng hatakin mabilisan. O, diba? Back up. Ayan, maraming salamat. Ako naman, as for the parting message, meron akong natutunan kanina. Medyo religious yung dating, pero I'll try my best not to para walang masagasaang religious organization. Ang natutunan ko lang kanina is that growth comes in groups. Kasi pag mag-isa ka lang, mas kaunti you have little to no opportunity at all to grow. Kasi wala kang taong makakausap, makukumpara ng mga ginagawa mo kung tama ba, or wala kang taong kukuhanan ng inspiration or motivation. Dito kasi sa FAPSCO, the way that we do it, pag nagawa ni Sherlyn, we're pushing, for example si Sherlyn, nagawa niya, pinupush namin siya gawin pa ng gawin. And then, syempre gusto rin namin kami.
Okay lang maging inggitera ka in a nice way, I mean in a positive manner, na ay ako rin gusto ko, parang si Raquel Castro. Raquel Castro has written 12 books at marami kami inggitera na sa paligid niya because we also wanted to become authors. And because she was able to do it, kami rin syempre kailangan gusto rin namin, di ba? And Raquel is so kind enough para i-push kami na gawin yun. Pina-follow up niya ako every week, every other day. O Rosh, nakailang page ka na, nasan na, ganyan. So kahit busy ako, pinipilit ko kasi nakakahiya kay Raquel. Kasi nagawa niya tapos ako hindi. So ganun lang, napipilitan ka, parang yung paa mong maliit, parang napipilitan mong palakihin para magkasya sa sapatos na gusto mo. You grow into the kind of person that you wanted to become with a positive group around you. Kaya hanapin yun. Find your people, find your circle of safety, and let's grow together here at Talk. Parang May naging inggitera din segue. ako. Diba? Kanina parang ayoko na sumali sa Saturday, pero parang naging inggitera ako habang Sabi sinasabi mo. Sabi sa'yo eh. Di ba? Kahit hindi mo kaya, kakayanin mo kasi kinakaya nila. Di ba Yeah. magandang ano yun? Motivation yun. Tapos si Raquel Castro pa yung sasabi sa atin na nagawa niya 12 books, tayo isa lang din natin magawa. Di ba nakakahiya? Yeah. Kaya thank you so much, Raquel. We love you so much for being a great inspiration to all of us. Maraming salamat din. Iko-close ko na dahil hindi tayo matatapos dahil napapasarap ang ating usapan. Thank you very much for watching us. Sana natuto kayo at na-inspire sa kwento ni Malen today, and see you again next Wednesday for another exciting episode, 7 to 8 p.m. Huwag nyo rin kakalimutan ng Fapsco Academy. Nagaling na rin si Malen doon. Every Tuesday at 6 to 7 p.m. naman. If you haven't liked our page yet, you may go to facebook.com/fapsco.ph. You may also visit us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. For those members who like to work together, pasok kayo, samahan nyo kami sa Fapsco para sama-sama tayong mag-grow, di ba, together. And, ano pa yan sabihin ko? Thank you, Fapsco Media, for always being there for us. Hindi namin kaya itong mag-isa dahil mahirap mag-host at mag-ayos ng technical aspects at the same time. Sa aming social media team na patuloy na naghahanap ng mga mag-i-inspire sa inyo, sa mga kwentong mai-inspire kayo. So maraming salamat. Again, thank you very much and see you again next Wednesday. Fapsco or Fapstock is brought to you by Fapsco. Bye everyone! Thank you po.